queen of all media na si Kris Aquino at dito pala mapupunta ang lahat ng kanyang yaman sakaling siya raw ay sumakabilang buhay na. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Tila ibinili na ni Kris Aquino ang kanyang dalawang anak na si Bimbi at Joss sa kanyang longtime friend na si Boy Abunda. Sa isang exclusive interview niya sa programang Fast Talk with Boy Abunda, inalala ni Kris ang pangako noon ni Tito Boy sakaling may mangyari sa kanya dahil sa kanyang kalusugan. Alam daw nito noon pa man na may mangyayari na dadating na pagsubok sa kanyang buhay, kaya niya ito nasabi noon sa publiko. Ayon pa kay Kris, I just wanna take this opportunity, Boy, na magpasalamat sa iyo because nangako ka sa akin, kagaya ng ilan sa pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae. Nangako sila na kung ano man ang mangyayari, mayroon akong dalawang kaibigan na lilipad dito sa US para samahan yung two boys. I'm entrusting my children with you because the two will actually be going home in 2 weeks. Why did I decide on this? Kasi naaawa ako doon sa dalawang bata. Ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para makita yung mga doktor. Kaya wala akong choice kundi ipagkatiwala sa iyo sina Bim at Josh at alam ko na ikaw yung isang tao na nakakaintindi sa akin at sa dalawang anak ko. Dito, isinambit niya ang lahat ng mga pangangailangan ni na Bimbi at Josh at ito'y nakahanda na. Hindi man malinaw sa lahat pero ang tinutukoy umano nito ay ang kanyang last will and testament para sa dalawang bata. Bago pa man nagkaroon ng matinding sakit si Kris Aquino ay naisikaso na rin ito ng kanyang mga abogado noon ang sinasabing kanyang last will and testament para sa kanyang mga ari-arian at mga yaman na ihabilin sa kanyang dalawang anak para sa kanilang magandang kinabukasan. Kinumpirma na rin ito ng kanyang mga kapatid na meron nang kumpletong detalye para sa naglalaman ng kanyang last will. Base na rin ito sa mga mapagkatiwalaang source sa kampo ng mga Aquino. Dagdag pa na maski ang kanyang pumanaw na kapatid ni si dating Pangulong Pinoy ay hinabilin rin ang kanyang lahat ng yaman at mga ari-arian sa kanyang mga pinakamamahal na pamangkin na sina Josh at Bimbi. Alam mo, pag walang makeup si Kris, talagang ano na siya, yung kung pakampis niya, ganyan. Buti maayos si Kris. Oo. Usually naman ay depende sa kondisyon ng katawan niya. Minsan tumataba yung pisngi niya, lumilip yung pisngi niya. Nanganak pa yung bilang ng autoimmune disease niya. Lima na. Oo, di ba? At mukhang sinasabi ni Kris ay malaki ang chance siya ay ma-cardiac arrest na umud. Oo, dahil parang napapagod yata ang kanyang puso. Literal. Opo, kasi parang namamaga daw yung muscle sa heart. Dahil dun sa mga autoimmune tsaka dun sa mga treatment na binibigay sa kanya. Oo, di ba nga, sinabi ko dati kay Manong Kris na kasi ako naniniwala, lahat may paraan, di ba? At baka hindi lang naman din ang medikal na paraan para magamot si Kris, di ba? Alam mo, meron din tayong mga tinatawag na yung, alam mo ng old school, pero andito pa rin sila, nag-i-exist pa rin, yung faith healing. Saka mga alternative medicine. Mga alternative medicine. Alam niyo, sa totoo lang, ang daming may message sa akin paano daw makakarating kay Kris yung kanilang mensahe na gusto siyang gamitin, gusto siyang idaan sa herbal channeling, di ba? Alternative medicine, at saka yung mga faith healing na gusto nilang isagawa kay Kris. Yan lahat ay sa totoo lang nakarating kay Kris. Oo. Pero ang paniniwala ni Kris ay talagang doon lang sa taas. Hindi siya pwedeng kumawala doon sa kanyang pananalig kay Lord. Kung ano man ang gusto ni Lord na mangyari para sa kanya, ay yun ang mangyayari. Eh kuya, paano mo sa'yo nangyari yun? Ayun, syempre, nakunod, huwag naman sana, di ba? Kung sa akin yan mangyayari, kung sakasakali, na huwag naman ipahintulot ni Lord. Gagawa ako ng paraan. Gagawa ako ng paraan, kung hindi man yung yung medical na paraan, kaya yung alternative. Pwedeng faith healing, pwedeng mga herbal, di ba? Kasi merong mga tao, no, na alam nilang kahit kakikimo daw nila, feeling nila, doon din ang ending nila. Oo. Kaya yun, nilalabanan nila in what way? Naghahanap sila, naghahagilap sila ng paraan para baka malay mo, magkaroon ng magic, ng himala, di ba, na sila'y gagaling sa pamamagitan ng alternative healing or medicine, di ba? Or through faith healer. Oo. Ako gagawin ko, siyempre gusto mong gumaling, siyempre gusto mong humaba ang buhay mo, siyempre gusto mong makasama pa yung mga anak mo hanggang kaapu-apuhan mo, hindi ba? Lahat gagawin mo. Kaya nga, di ba, meron yung isang interview sa isang fake healer. Fake? Fake healer. Sabi niya, nung nag-interview, bakit ka nang gagamot? Fake healer ka. Sabi niya, may mga gumagaling naman po . May mga gumagaling pero fake ka.
Kung ano yun, hindi ko po sila napapagaling po sila ng faith nila. Yung pananampalataya nila na sila'y gagaling. Kaya po sila gumagaling. Na kunwari, yung isang fake healer, katas siya. Ikaw mismo, feeling mo gagaling ka kaagad. Malakas ang paniniwala mo na gagaling ka. Oo. Alam mo, di ba, hindi naman lahat lagi natin depende sa mga gamutan, di ba? O sa powerful prayers, yung mga prayer warriors natin, kailangan gawa rin tayo ng alternative. Kung ako to hindi lahat sa doktor. Oo, yung iba, atasan ko din. Siyempre, kalaban ng doktor yung karamihan naman ng doctors. Hindi na, huwag kang pumunta dyan. Talagang hindi pupunta doon kasi dapat amin ka lang. Di ba? Hindi naman nila sasabihin yun eh. Oo, pero ikaw na nasa yun na yun kung sandali lang. Nakahanap ako ibang paraan. Mali mo doon naman ako gumaling. Di ba? Minsan hiyangan yan eh. Kunyari ikaw, yung face mo, hiyang doon sa isang derma clinic. Chipanga po na rin yung derma clinic. Pero hiyang ang mukha mo. Pumunta ka ngayon kay social, sa high-end na derm clinic. Pagdating mo doon, pinimpulse ka. Kasi hiyang ka doon. O pag hindi ka hiyang dyan, lipat ka sa iba. So ano yun, kuya? Sinasabi mo kay Chris na awan ko na siya sa mga doktor? Hindi naman. Hindi na. Ito naman si Emrena. You're putting words into my mouth again. Kaya napapash ako eh. Ha? Kakaloka ka, tapos pinipigilan mo ngayon yung ubo mo. Mamaya yan, plematil na naman. Kakaloka. Nasasabi ko eh. Anyway, sa akin lang naman yan. Ang alam ko lang talaga sa ngayon, kung ano ang nagpapalakas kay Chris para lalo pang lumaban na madugtungan ng kanyang buhay ay ang kanyang mga anak. At saka na mabalik lang ako sa sinasabi pa niya ng mga alternative na mga healers or forms of medication. Kasi marami naman tayo, I'm sure marami mga nanonood sa atin na meron kang kakilala na at some point na experience yung gumaling sila dahil sa mga non-medical practitioners talaga ng professional, di ba? Na nung dati hindi sila naniniwala, tapos biglang doon sila gumaling, di ba? Diba? Oo. Ako nga, di ba? Yung dalawang anak ko, dinala ko nga yun kay Tatay Mabango. Doon din pupunta si Ma'am Charo eh. Si Ma'am Malu Santos. Minsan kasi nakukuba yung mga anak ko. Ganyan. Tapos, biglang tinignan ni Tatay. Parang may pasan-pasan sila. Aalisin natin yan ngayon. Malis kayo. Alam mo kung ano yung mga nila. Talaga? Oo. Kasi lagi daw nandun, nakaabang yung mga duwende ba yun or something sa hagdan. Pag dumarating yung mga anak ko galing school. Sumasampa sa likod nila. Kaya mabigat na kaganon sila. Kaya nang pinapunta ko doon, inalis-alis ng gano'n. Ay, ang taray. Dumiretso agad? Oo. So, ibig sabihin, wala na silang nakaangkas dito. Ganon. Kahit naman ako, may mga hula din sa akin. Oo, talagang kumuha ng half glass na water. Tapos yung nagdoon, pagkita, merong kumakalaban sa'yo. Oo, ayan. Tapos tinignan ni George. Anak ko. Ay, daddy, kilala ko yan. Sabi ko, ha? May nakikita ka sa tubig na hindi ko nakikita? Oo. Kilala ko yan. Yan, chuchuchu. Ay. Sige, hayaan mo. Sabi sa akin, nung ni tatay mo, alisin natin yan. Inalis. Oo, huwag nang babalikan si Ochi, ganyan. Tapos, tinatanggal ko yung third eye ni George. Ay? Oo. Kaloka, di ba? Para wala na siya masyadong napapansin. Ang dami nga niya napapansin ng maliit.